Hello mga guys, so it's printing time na naman tayo kasi medyo sinisipagan tayo ngayong araw at motivated kasi natapos na natin yung ating mga lesson. So naisipan kong gumawa ng summative test. Summative test number 1, number 2, and number 3 sa subject na Filipino. Para ready na yung aking mga summative test na ibibigay sa aking mga pupils or learners. And I decided na mag-print ako para dito na sila sumagot sa test paper. At saka, madali na lang sa akin mag-check ng kanilang mga test paper. And matagal-tagal to siya guys. Syempre, summative test number 1 at summative test number 2 and summative test number 3 yung ipiprint natin. And ako talaga yung gumawa ng test na ito mga guys. Since wala naman akong ginagawa, so gumawa na lang ako ng test sa Filipino. So itong piniprint ko pala mga guys ay first summative test sa Filipino or unang sumatibo sa Filipino. So nasa 2-page ito siya. So ang ginawa ko is back-to-back lang yung aking ginawa para magamit naman yung likuran ng coupon band or ng band paper. Kasi nasasayangan ako pag walang sulat yung likuran ng band paper or ng coupon band. Kasi as a teacher, we need to be resourceful, di ba? Ayan, at sinunod kong print ay yung second summative or yung ikalawang summatibo sa Filipino. So this is for the second quarter mga guys. And aside sa paggawa ng mga test na ito, or ng mga sumatibong ito, gumawa din ako ng answer key or susi sa pagwawasto para hindi na ako mahirapan. Mas mainam na merong answer key or susi sa pagwawasto para mapadali ang iyong pag-check. Diba mga guys? And aside from that, very comfy talaga kung kayo ay nagre-record. So every time na gumagawa ako ng mga summative test or periodical test, meron talagang answer key at sinasamahan ko na rin ng TOS. At ano yung tinatawag na TOS? Yun ay ang Table of Specifications or table or talaan ng espesifikasyon. At bago ko makalimutan, tong piniprint ko ay nasa summatibo 3 na or third summative test na kung saan makokompleto na yung pagbibigay ko ng first, second, third summative test sa Filipino sa aking mga learners or pupils. At ako'y patapos na sa aking pagpiprint ng mga sumatibo. Ngayon naman ay magsusort tayo ng ating mga naiprinta. So, ito na yung mga naiprinta ko. So, yung mga naiprinta ko, binase ko siya sa number of pupils or learners ko na bibigyan ng mga test paper at saka dyan na sila mag-answer or sasagot. In short, yung aking advisory class. So ayan, at sinosort ko na yung aking mga naiprinta para bukas ready to take na lang sila ng kanilang mga summatives. At chinecheck ko rin dyan kung tama ba talaga yung aking pagkasunod-sunod ng mga summatibo mula una hanggang pangatlo para yung ating mga learners or pupils ay hindi malito kung sila ay mag-uumpisa ng sasagot ng ating mga na-ready or na-prepare na test papers. At malapit na akong matapos. So bye-bye guys! Yun lang for today's vlog.